na kung hindi siya nagbiro tungkol sa plastic surgery, hindi sana nagalit ang Sangyong at tumangging tulungan siya. Sa paghahanap na nakakumbinsi ang kanyang lohika, sumang-ayon si Dewan. Bago umalis, tinanong niya ang pangalan ni Lucy at ang pangalan ng kanyang paaralan, kahit hindi sigurado si Lucy kung talagang darating siya. Ang buong eksenang ito ay inihayag na isang flashback mula sa nakaraan. Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa kasalukuyan, 3 taon na ang lumipas. Si Lucy ay isa ng dalagang nagdadalaga. Habang bumababa siya sa hagdan, nakita niya si Sangyong na bumalik sa bahay matapos ang mahabang pagkawala. Hindi niya siya pinapansin noong una dahil halos hindi siya sumasagot sa mga mensahe niya habang nasa hostel siya. Sinusubukan ni Sangyong na makuha ang kanyang atensyon at hinihiling sa kanya na tanggapin siya ng maayos at pagkatapos ng ilang pag-aatubili, sa wakas ay ginawa niya ito. Sa oras ng tanghalian, humingi si Sangyong sa kanilang ama ng susi ng kotse na nagpapaliwanag na kailangan niyang kunin ang kanyang bagahe kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagsiwalat na lumipat ang hostel ng Sangyong at ngayon ay mas malapit na sa kanilang bahay. Mabilis na natanto ni Lucy na ang kaibigang binanggit niya ay malamang si Dewan at tinanong kung maaari siyang sumama para tumulong sa pagdadala ng bagahe at makasama ang kanyang kapatid. Tumanggi muna si Sangyong pero pinilit siya ng kanyang mga magulang na pumayag. Pagkatapos ng klase, pumupunta si Lucy sa bagong hostel ng kanyang kapatid para tumulong. Nakilala niya ang kotse ng kanyang ama at sumilip sa loob. Nakita ang isang foxtail keychain na gusto niya at kusang kinuha ito. Sa sandaling iyon, lumapit si Dewan at nagtanong, "Sino ka para hawakan ang mga gamit ko?" Nagulat si Lucy nang makita muli siya pagkatapos ng napakaraming taon at naguluhan siya sa pagiging gwapo nito. Agad siyang nakilala ni Dewan at sinabi, "Ikaw si Lucy, di ba? Ang maliit na bata." Tumutol si Lucy, sinasabing hindi na siya bata kundi isang mag-aaral sa ika-11 baitang ng high school, hindi isang mag-aaral sa ika-8 baitang. Si Dewan ay mapanuksong nagtanong kung bakit niya kinuha ang manika, sinasabing hindi na siya bata at itatapon na niya ito. Binawi ito ni Lucy, iginigiit na kahit lumaki na siya, gusto pa rin niya ang mga manika. Tumatawa si Dewan at pinaalalahanan siya na tinulungan niya ito 3 taon na ang nakalipas. Sa loob ng hostel, si Sangyong ay nakaupo lang at walang ginagawa at pinagalitan siya ni Lucy dahil sa katamaran niya. Nang dumating ang iba pang kaibigan ni Sangyong at sinubukang kausapin siya, patuloy niya silang tinutulak palayo, sinasabing matatakot sila. Pagkatapos ay maayos na nagpakilala ang kanyang mga kaibigan. Tinanong ni Lucy kung totoo na maraming babae ang nagkakagusto kay Sangyong, isang bagay na ipinagmalaki niya noon. Nagulat, tumawa at tinukso ng mga kaibigan si Sangyong, sinasabing hindi pa nila nakitang may kasamang babae. Sinilipan ni Sangyong si Lucy ng galit at nilabas niya ang dila niya sa kanya na nagpapagtanto kay Dewan na nananatili pa rin siyang mapaglaro gaya ng dati. Nang lumapit si Dewan para kunin ang kanyang telepono, namula ulit si Lucy. Malapit nang umalis si Dewan para magtrabaho, kaya nagpaalam siya. Umalis din si Lucy, tinanggihan ang alok ng Sangyong